Sa paanan ng mga bundok ng Mindoro, nakatira si Pedro, isang ulilang binata na kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Bawat umaga, kasabay ng pagsikat ng araw, naglalakad si Pedro patungo sa bundok, dala ang kanyang itak at lambat, upang mangolekta ng panggatong at maghanap ng makakain. Isang araw, habang binabaybay ni Pedro ang masukal na landas ng bundok, nabalot ng kakaibang katahimikan ang paligid. Napansin niyang tila may kakaiba sa araw na iyon. Bakit parang iba ang ihip ng hangin ngayon? Kahit ang mga ibon tahimik, bulong ni Pedro sa sarili habang masusing inoobserbahan ang paligid. Hindi nagtagal, may narinig siyang mahinang ungol na tila nagmumula sa ilalim ng mga nahulog na dahon. Dahan-dahan niyang inalis ang mga dahon at doon niya nakita ang isang sugatang hayop, na may anyong hindi pangkaraniwan, tila ba isang malaking aso ngunit may mga matang kumikinang at balahibo na parang ginto. Kawawa naman itong hayop, hindi ito pangkaraniwan, ngunit kailangan ko itong tulungan, sabi ni Pedro, habang dahan-daang nilalapitan ang nasugatang nilalang. Dama ni Pedro ang takot at pag-aalala sa mga mata ng hayop. Hinaplos ni Pedro ang ulo nito. Huwag kang matakot, narito ako para tumulong. Hindi kita pababayaan, mahinahong sabi ni Pedro. Nagpatuloy ang kanilang sandaling katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang pagsayad ng mga dahon at ang mahinang paghinga ng sugatang hayop. Kinuha ni Pedro ang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na nilinis ang sugat ng hayop. Ano kaya ang nangyari sa iyo? Sino ang may gawa nito sa iyo? Tanong ni Pedro, bagamat alam niyang hindi ito masasagot ng hayop. Habang ginagamot ni Pedro ang sugat, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa anyo ng hayop. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pagkamangha nang ang hayop ay unti-unting nagbago ang anyo, mula sa isang sugatang nilalang tungo sa isang kahangahangang diwata na may mga matang kumikinang at balahibong tila ginto. Si Pedro, sa kanyang pagkamangha, ay halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ikaw ay isang diwata, nauutal na tanong niya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa nakakabighaning anyo na nasa harapan niya. Ngumiti ang diwata, Oo Pedro. Ako ang diwata ng bundok na ito. Ako si Amara. Salamat sa iyong kabaitan at pagmamalasakit, tugon niya na may kahalong paghanga at pasasalamat sa kanyang tinig. Nabighani si Pedro hindi lamang sa kagandahan ni Amara kundi pati na rin sa kanyang aura na nagbibigay ng kapayapaan at kaligtasan. Hindi ko akalain na may mga nilalang papalang tulad mo dito. Ngunit, bakit ka nasaktan? Paano ako makakatulong pa? Usisa ni Pedro, habang pinoproseso pa rin ang mga naganap. Sa kanilang mahabang pag-uusap, hindi lamang sugat at tulong ang kanilang napag-usapan kundi pati na rin ang mga kwento ng bundok, ang mga alamat at misteryo na kumakalat dito. Sa mga oras na iyon, hindi lamang isang sugatang hayop ang natulungan ni Pedro, kundi nakatagpo siya ng isang kaibigan sa katauhan ni Amara, ang diwata ng bundok. Nang matapos gamutin ni Pedro ang sugat ni Amara, tumingin sa kanya ang diwata ng may lalim sa tingin. Dahil sa iyong kabaitan Pedro, nais kong ipakita sa iyo ang isang bahagi ng bundok na hindi nakikita ng ibang tao. Ito ay napakaganda at maraming ginto, ani Amara. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa lihim na excitement at pagpapahalaga. Napalunok si Pedro, hindi makapaniwala sa sinabi ng diwata. Talaga ba Amara? Ako ba ay karapat-dapat na makita ang lugar na iyon? Mayroong pag-aalinlangan ng kanyang boses, habang ang kanyang puso ay kinakabahan sa pinaghalong takot at pagkasabik. Si Amara na ngayon ay lumutang ng bahagya sa lupa, hinawakan ang kamay ni Pedro. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging karapat-dapat, Pedro. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kabutihan ng puso. Ikaw na walang alinlangan na tumulong sa isang nilalang na nangangailangan, ay tunay na may mabuting puso, paliwanag niya habang dahan-daang umuusbong ang isang daan, na puno ng lumulutang na mga ilaw, na naghahatid sa kanila patungo sa isang nakatagong parte ng bundok. Habang sila ay naglalakad, ang kapaligiran ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno at halaman ay tila bagawa sa ginto at mga mamahaling bato, nagliliwanag sa ilalim ng sinag ng araw. Ang bawat hakbang ay nagpaparamdam kay Pedro ng isang hindi maipaliwanag na kaligayahan at kapayapaan. Amara, hindi ko akalaing may ganito palang lugar dito. Parang nasa ibang mundo tayo, bulalas ni Pedro. Ang kanyang mga mata ay malawak na nakabukas sa pagkamangha, habang sinusuyod ng tingin ang bawat detalye ng nakamamanghang paligid. Si Amara ay ngumiti at tumango.
Ito ang lugar kung saan ang kalikasan at mahika ay magkasama, isang lihim na bahagi ng bundok na protektado laban sa mga mata ng sikim at masama. Dito, ang ginto at mga hiyas ay hindi lamang basta yaman, kundi simbolo ng kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan, paliwanag niya, habang ipinapakita ang iba't ibang himala ng lugar, tulad ng mga bulaklak na tila gawa sa kristal at mga ilog na ang tubig ay tila likidong ginto. Napuno ng paghanga at pasasalamat ang puso ni Pedro. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat, Amara. Ang lugar na ito, at ang pagkakataong ito, ay hinding-hindi ko malilimutan, sambit ni Pedro, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi lang ito tungkol sa pagpapasalamat, Pedro, sagot ni Amara, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ipinakita ko ito sa iyo dahil nais kong malaman mo na ang tunay na kagandahan at yaman ng mundo ay matatagpuan sa pagkakaroon ng mabuting puso at purong hangarin. Ang pagiging mayaman ay hindi lang sa material na bagay, kundi sa pagiging mabuti sa iba. Sa mga sandaling iyon, mas lalo pang humanga si Pedro hindi lamang sa ganda ng paligid kundi sa karunungan na ibinahagi ni Amara. Natuto siya ng isang mahalagang aral sa araw na iyon, na ang tunay na yaman ay hindi lamang nakikita sa ginto o anumang kayamanan, kundi sa kagandahan ng kalikasan at kabutihan ng puso. Habang nakatayo sila sa gitna ng kumikinang na paraiso, tumingin si Amara kay Pedro at seryosong nagsalita. Papahintulutan kitang kumuha ng ginto dito kahit anong oras at kahit kailan mo gusto. Ngunit, may kondisyon ako, pauna ni Amara, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa malalim na karunungan at pag-unawa. Nakatitig si Pedro, ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog, hindi dahil sa pangako ng yaman, ngunit sa bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ano ang kondisyon, Amara? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pagkabahala. Dapat mong gamitin ang ginto na ito sa kabutihan. Hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan, kundi para makatulong ka sa iba. Ang yamang ito ay may kapangyarihang magdulot ng mabuti, ngunit maaari ring magdala ng kasakiman at pagkawasak kung hindi ito gagamitin ng tama. Mahinahong ipinaliwanag ni Amara, habang dahan-daang lumilipad ang mga kumikinang na dahon sa paligid nila, tila ba sumasayaw sa ritmo ng kanyang mga salita. Nag-isip si Pedro, ang kanyang noo ay may kunot sa pag-aanalisa ng kanyang nararamdaman at iniisip. Amara, naiintindihan ko. Nangako ako na gagamitin ko ang yaman na ito sa tama at makabuluhang paraan. Hindi ko hahayaang maging dahilan ito ng kasakiman, matatag na sagot ni Pedro, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon at katatagan. Tumango si Amara, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasiyahan at pagtitiwala. Naniniwala ako sa iyo, Pedro. Ang iyong puso at mga hangarin ang magiging gabay mo sa paggamit ng yamang ito. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o anumang material na bagay, kundi sa kabutihang nagagawa mo para sa iba at sa mundo. Sa sandaling iyon, nadama ni Pedro ang isang malalim na koneksyon hindi lamang sa diwata kundi pati na rin sa kanyang sariling pagkatao at layunin sa buhay. Ang pag-uusap na iyon ay hindi lamang nagbukas sa kanya ng pintuan patungo sa material na kayamanan, kundi nagbigay din ng isang malalim na aral sa kahalagahan ng paggamit ng yaman sa makabuluhang paraan. Sa dulo ng kanilang pag-uusap, muling nagpasalamat si Amara kay Pedro. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo, Pedro, sa iyong kabutihan at pagmamalasakit. Hindi madalas makatagpo ng isang taong may busilak na puso, aniya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad at pagpapahalaga. Tumugon si Pedro, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga. At ako rin, Amara, ay lubos na nagpapasalamat. Hindi lamang dahil sa ipinakita mo sa akin ang kayamanang ito, kundi dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka at matutunan ang tunay na halaga ng yaman at kabutihan, sagot ni Pedro, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Hindi ko malilimutan ang araw na ito at ang mga aral na iyong ibinahagi. Pangako, gagamitin ko ang yamang ito sa tama at para sa kabutihan ng lahat, dagdag ni Pedro, ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon at paninindigan. Ngumiti si Amara, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pagtanggap. Nalulugod ako sa iyong mga salita, Pedro. Alam kong gagawin mo ang tama. At tandaan mo, palagi akong narito, nagmamasid at handang tumulong kung kinakailangan, sabi niya, habang dahan-daang lumalabo ang kanyang anyo, tila nagiging bahagi ng hangin at liwanag. Hanggang sa muli nating pagkikita, Amara. Salamat sa lahat, pahabol ni Pedro,
habang unti-unting nawawala si Amara sa kanyang paningin. At doon, sa gitna ng kagubatan ng ginto at mga hiyas, nag-iisa si Pedro, ngunit hindi na katulad ng dati. Dala niya ang bagong kaalaman, pananaw, at isang pangako na gagamitin ang kanyang bagong yaman sa mabuting paraan, alinsunod sa mga aral na ibinahagi sa kanya ni Amara, ang diwata ng bundok. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting umasenso si Pedro dahil sa ginto mula sa lihim na lugar sa bundok. Nakabili siya ng malawak na sakahan, nagpagawa ng maayos na bahay, bumili ng sasakyan at mga traktora para sa pagsasaka. Ang dating ulilang batang nangangalap ng panggatong sa bundok ay ngayon ay isa ng mayamang lalaki. Ngunit kahit na umasenso, hindi nagbago ang puso ni Pedro. Naaalala niya ang kanyang mga araw na walang-wala siya, kaya't nagpasya siyang magbahagi ng kanyang mga biyaya. Tinutulungan niya ang mga kapwa ulila, nagbigay ng donasyon sa mga bahay ampunan, at nagpagawa ng mga paaralan para sa mga mahihirap na bata. Mahalaga na maalala natin kung saan tayo nanggaling, madalas sabihin ni Pedro sa kanyang mga kaibigan at mga empleyado sa sakahan. Ang kayamanan ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa pagtulong sa iba. Binigyan niya ng trabaho ang mga mahihirap na walang trabaho sa kanyang sakahan. Nagtayo siya ng mga programa para sa agrikultura na nagtuturo sa mga tao kung paano mapapabuti ang kanilang pagsasaka at magkaroon ng sariling kabuhayan. Dahil dito, maraming pamilya ang umunlad at nagkaroon ng mas magandang buhay. Habang lumalaki ang kanyang sakahan, dumami rin ang kanyang alagang baka, manok, at kambing. Nabili din niya ang katabing mga sakahan, at dahil dito, lalong lumawak ang kanyang lupain. Sa kabila ng kanyang tagumpay at yaman, nanatiling mabait at mapagkumbaba si Pedro. Hindi siya nagbago at nanatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang yaman, bagkus, ginamit niya ito para makatulong pa sa mas maraming tao. Ang kwento ni Pedro ay naging inspirasyon sa marami. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman na nakamit, kundi sa kung paano ito ginagamit para makapagbigay ng positibong pagbabago sa buhay ng iba. Sa pagtulong niya sa komunidad, hindi lamang siya nagbigay ng trabaho at kabuhayan, kundi nagtanim din siya ng pag-asa at kabutihan sa puso ng mga tao sa paligid niya. Ang buhay ni Pedro, mula sa pagiging isang mahirap na ulila hanggang sa maging isang mayamang magsasaka at pilantropo, ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan sa kanyang komunidad, na nagpapatunay na ang kabutihan at pagiging mapagkumbaba ay nagdudulot ng tunay na yaman at kasiyahan sa buhay.